Dimples. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isang lifelong commitment ang pag-aasawa. Ang goal, tuparin ang sinumpang pagmamahalan matapos magpalitan ng I do's. Mula po sa alagaan at mamahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, for richer or for poorer. Hanggang kamatayan, sabi nga. Kahit anong mangyari, dapat mapanatiling habang buhay ang pagmamahalan. Ito rin ang gustong patunayan ng ating letter sender sa kanyang misis. And I read, Dear Dimples, isang magandang araw ang aking pagbati sa lahat ng bumubuo ng paborito kong morning show. Dalangin ko po ay patuloy po kayong maghatid ng good vibes at inspirasyon. 5 taon na kaming kasal ng aking asawa at biniyayaan kami ng 2 magagandang anak. Bagamat may problema paminsan-minsan, masaya ang aming pamilya hanggang dumating ang pinakamalaking dagok sa aming mag-asawa. Nagbago ang takbo ng aming buhay nang ma-stroke ang aking misis noong December. Sa ngayon po ay patuloy pa rin ang kanyang therapy. Hindi biro ang hirap na aking pinagdadaanan. Ako rin kasi ang nag-aasikaso sa 2 naming anak. Buti na lang nariyan ang aking biyanan para tulungan ako sa pag-aasikaso sa aking misis. Pero minsan, pinanghihinaan na ako ng loob at nawawalan ng pag-asa na gagaling pa ang aking misis. Ano ba ang dapat kong gawin para malagpasan ang pagsubok na ito? Sana ay matulungan ninyo ako. Lubos na nagpapasalamat, Glenn. Glenn, maraming salamat sa pagsulat mo sa amin dito sa Dear Dimples at thank you for sharing your story. At para sagutin ang iyo pong mga katanungan, makakasama natin ngayon. Napakaswerte natin ngayong umaga mag-asawang dumadaan sa maraming pagsubok pero hindi bumibitaw sa kanilang pagmamahalan. Please welcome. I'm so honored to have them here this morning. Mark and Jazel, morning! Good morning po. Morning. Maraming salamat for coming. Alam ko, na-traffic kayo. Sobra po. Grabe talaga ang traffic. Walang pinipili talaga ang araw na Opo. ito. But salamat for making your way here. At kagaya ni Glenn, maraming mga kapatid natin ang may pinagdadaanan ganito ang maaaring nanonood sa atin ngayon. Ang kwento nyo ang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanila. Okay, eto muna. Paano kayo nagkakilala ni Jazel? Ano po, one fine day, matagal na to kasi matagal na rin po kami, gimikera po kasi ako nung binata ako. So, nung gumigimik po kami somewhere in Quezon City, wala kaming magimikan kasi sobrang daming tao that time. So, sabi ko, nadala tayong banda. So, pumasok po kami dun sa isang bar sa Quezon City, tapos nakita ko po siya. Tapos nung nakita ko na po siya, feeling ko talaga malagkit pagkakatingin niya sa akin. Naku! Na-joke lang. Naku! Jazel, nakita mo ba? Mamayang version mo, Jazel. Alam mo naman, yung mga kabiyak natin sa buhay, may version sila, may version tayo. Hayaan natin sila. Wanda nila eh. Go, Hindi po, Mark. so, nung nakita ko po talaga siya, parang siyang nag-glare, parang siyang umiilaw. May Parang ilaw. Siya lang yung nakikita ko that time. I have no idea how it happened, pero siya lang yung nakikita ko that time. And then, nakijam ako sa kanila, and then kinilala ko siya. So, doon nag-start po At this yun. time, kasama sa banda si Jazel. Kasama siya po yung vocalist ng banda. Anong kinakanta niya nung time na yun? Naalala mo ba? Hindi ko po alam eh, kasi that time nung tinititigan ko po siya, parang kinakantahan niya na ako eh, pero... Feeling mo, parang sa'yo nakadirect yung kanta niya. Nahihiya lang po ako sa kanya, pero hindi ko na po maalala yung kanta. Naalala pa ba? Sawa ko. Hindi niya na naalala. Alam mo, gusto ko lang i-point out that in that conversation, I love when you started the answer with one fine day. It's always a fine day Yes, po. when you look at it that Yes, way. No? Okay, gusto ko malaman, ilang taon na kayong kasal? 16 years of marriage na po. And then together, gaano katagal? 18 years po. Oh, so pag pinagsama mo, ilan 18 years. 18 years 18 together. So 2 together. years and then 16 years Opo, kayong opo. kasal na. Opo. Matagal-tagal na rin yung panahon na yun. Opo. Oo, okay. Kumusta naman yung buhay mag-asawa ninyo? Actually, for me, asawa, alam naman ng asawa ko and all of the people around us na when I got married, yun yung pinakamagandang ginawa ko sa buhay ko. Pinakamagandang desisyon. Pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko dahil nag 360 degrees po talaga. From gimikero to a family man. Sabi ko kasi sa sarili ko that time,
pag kinasal ako, lahat ng bisyo tatanggalin ko. Gimmick, wala na, and all. And I kept my promise sa sarili ko. Hindi po para sa kahit sino, para sa sarili ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, ang gagawin kong buhay ko is yung family ko. Yun po. Ang ganda. Kasi Mark and Jazel, marami sa mga kapatid natin nanonood ngayon. Minsan iniisip nila, kapag kinalakihan na nila or nakagawian nila yung buhay ng pag-gimmick, ng bisyo, akala nila yun na sila. Pero ang katotohanan dyan, pag tatanggalin mo yung sasabihin ng ibang tao, naku, ngayon lang yan, or naku, hindi niya mapaninindigan yan. Pero oras lang ang makapagsasabi. Totoo po. At ang maganda dyan, nasasabi nyo na yan ngayon, di ba, Mark and Jazel? Pupunta tayo dun sa part na may pinagdadaanan kayo or pinagdaanan kayo. Mark or Jazel, kung sino man ang gustong sumagot, ano ba yung sakit ni Jazel? Ang sakit po ni Jazel, ang naging sakit po ni Jazel is benign brain tumor. So hindi siya, there's no cancer, there's no nothing, Wala po. no? Oo. Apo, we're lucky and blessed na hindi po siya cancer. It's schwannoma, so it started way back in high school sa kanya. So okay. sa tumor, siya yung pinakamabagal lumaki. Pero siya rin yung pinakamabagal lumiit. Right. Yun po yun. Yung, we've been through a lot sa naging sakit niya. Yun talaga. At this point, nung nalaman nyo na may sakit si Jazel, what were the tell signs? Yung bakit kayo na-prompt? Kasi kung, I would imagine kung tumor yan, hindi mo siya nakikita. Yes or po. nakikita mo ba siyang lumalaki yung ulo Hindi or po. not? Hindi. Paano? Did you have headaches? Sobrang sakit ng ulo ko. For a month. Tinis ko lang. Tapos yun, nung nag-check up kami, in-advise ako mag-CT scan, nakita na may tama ko sa ulo. May tama sa ulo. Alam niyo, napaka-cute yung dalawa. Hindi ko alam kung tatawa ako eh. Hindi eh. Ang hirap naman pala. Pero alam mo, what I love about what I'm seeing right now is I'm seeing two people na hindi ginapi ng pagkakataon. Ang ganda. Kasi kung ako nanonood, may inspire ako sa inyo thinking na kahit gano'ng kahirap ang pagdadaanan namin mag-asawa, basta magkahawak kamay kayo. Yun ang importante sa lahat. Mark, I would imagine napakahirap nito sa'yo. Opo. Kasi remember galing ka sa buhay na gimmick, easy, Yes po. para easy going. And then all of a sudden, at one point in your marriage, nalaman nyo ito. Pang ilang taon para sa mga nanonood sa atin? This was way back 2020. And that time, Pandemya. pandemya na po. Pandemya. I was peak sa career ko that time. I was closing a deal and then she called me up. Tinawagan niya po ako. Normally, she won't call kapag nasa labas ako kasi when I work, sobrang busy po talaga ako. Then hindi ko siya nasagot kasi naka-silent po yung phone ko. Kinabahan ka ba? Nung nakita That mo time, ang pangalan niya? hindi naman po. Sabi ko, baka may something. Sabi ko, matatapos na rin naman. Tatawag na lang ako. Ang never niyang ginawa is tumawag sa kasama ko para ibigay sa akin yung phone. Okay. That's the Ganun time. ka-urgent. Opo. That's the time na sabi ko, ano nangyayari? Ba't siya tumawag sa kasama ko? Tapos tinawagan ako. So I picked up the phone. Sabi niya, Dad, uwi ka na. Sabi ko, why? May mass ako sa ulo. So, sabi ko, uwi na ako. I finished the meeting, umuwi po ako. And I was crying. I remember, ang unang-una kong tinawagan si Sam Versosa. Sabi ko, Kuya, mawawala muna ako kasi may mass sa ulo yung wife ko. Yeah. And Kuya Sam was telling me na parang, ano nangyari? Ganyan. Hindi ko po alam. Uuwi pa lang po ako. Sam Versosa is my mentor ever since. I know of him. We have common friends. Ayun po. I know how generous he is. Apo, sabi niya, ano kailangan? Sabi ko, uuwi po muna ako. Then I went home. I was crying na. Hindi ko na makontain sarili ko. Kasi to be honest, ang strong po sa aming dalawa siya. Siya yung sandalan ko talaga. Pag pagod na ako sa work, troubles with my job or whatever, siya po yung takbuhan ko. Then pag-uwi ko sa bahay, ang sabi niya lang sa akin is parang I need to compose myself kasi Yeah, of course. for the very first time ako naman yung dapat na malakas para sa asawa ko. Then pagdating ko doon, sabi niya sa akin, Dad, totoo nga sabi nila, no, may tama ako sa ulo.
So, yung minute na yon na I was so worried, nag-crack pa rin siya ng joke para alam niya na hindi ako mag-worry sa kanya. That's right. Ganun po yung ginawa niya that time. So, yun yung time na nalaman namin na meron na siyang tumor. Okay. Then, we went to the hospital, pina-MRI na siya. And that time, yung tumor niya, kasi laki na po ng apple. That's 5 point something na. Mark, Jazel, alam mo, ang dami-dami ko pang katanungan kasi ako, 22 years na kami halos mag-asawa ni Papa Boyet. But I always, ang lagi kong sinasabi, pag kinakasal kayo at sinasabi mo I do, for richer, for poor, till death do us part, ang daling sabihin yan, salita yan eh. Para ka nagsalita ng hello, kamusta? Pareho lang yan. Mas susubok kung paano mo minimya nung time na sinabi mo yan, dun sa panahon na pinakamahirap panindigan ang pangakong yan. Sa punto ng buhay nyo ngayon, kagaya ng letter sender natin na si Glenn, pinanghihinaan siya ng loob eh. Mahirap talaga yan Hindi, madali kasi yan in the sense na as a collective, no? A bigger picture na it's okay, we're gonna be together. But sa araw-araw yan, kayo magkakasubukan. Was there ever a time na napanghinaan kayo ng loob? At ano yung ginawa nyo together para mabuhay or everyday mabuhay ang loob nyo na no, we're gonna stay together and we're gonna figure this out? Parang hindi naman nangyari yun dyan. Opo, kasi... Lagi kasi kaming positive. Tsaka masaya lang lagi. That's right. Alam mo, Jaisal, I commend your spirit kasi nagkaroon ako ng kapatid na nagkaroon ng cancer naman dati, 4 years old. Siya naman yung laging masayahin din sa amin. Siguro parang pag ikaw kasi yung lumalaban para sa sarili mo, lalong-lalo na sa isang sakit at ikaw yung tinamaan talaga, the best way talaga to go about it is to always stay positive. Kasi pag napanghinaan ka ng loob, paano pa yung mga nakapaligid sa'yo? Jaisal, any message for Mark? Alam ko naman na very chill kayong dalawa at ang ganda ng relationship ninyo. Pero kung meron ka pang mensahe sa kanya na maaring hindi mo kadalasan nasasabi, this is your chance. Gusto ko mag-thank you lagi. Kasi hindi mo ko sinusukuan. Thank you kasi lagi ka nang nandyan. Hindi mo ko iniwan yun. Lagi ko naman sinasabi sa'yo na I love you. Mark? Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. And kung ano man ang pagdadaanan natin, nadaanan natin, at sa mga dinaanan na natin, I think kaya na natin lahat. Kasi we've been through the worst and darkest days of our lives. And the point that we're still here, we'll continue to fight hanggang makarecover ka. Hindi man 100%, pero ang 100% lang, yung love ko sa'yo. That I'll be here every step of the way. I love you. Saan ba yung asawa ko? Tawagin ko na kay asawa ko, direct. Sarap nyo naman panoorin. Para kayo nagre-renewal ng vows. Alam mo, I'm so inspired. Kasi matagal ka nang mag-asawa, minsan nakakalimutan mo nang i-cherish at i-appreciate ang mga araw na normal days lang. But today is an extraordinary day dahil nakasama namin kayo. Thank you for inspiring us. Jaisal and Mark, I believe in love at I'm sure marami sa mga kapatid natin, kagaya ni Glenn, ating letter sender, ay maraming natutunan sa inyong dalawa. So sana ay pagtibayin pa ang pagsasama ninyo. And Jaisal, I wish you all the best. Thank you for blessing us with your light today. Thank you, Mark. Thank you so Ang much bless po. mo naman, everyday kasama mo si Jaisal. Opo, Ganyan ang sobra. ilaw. Sobra po. Alam mo, yung light na nakita niya sa'yo in the beginning, mas naging brighter pa now that you are here. Thank you, Jaisal and Mark. Thank you po. And congratulations on everything. Maraming salamat. Salamat po. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.